Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ang first topic natin tungkol sa naging mission po ni SQ Jean ngayong Christmas na kung saan ay mission accomplished. Since ang Christmas nga po ay forgiving, namigay or namahagi, nag-share si Jean ng mga foods at aginaldo sa mga bata sa lugar nila na talaga namang enjoy ng mga young souls. Tunay ngang napakabuti ni SQ Jean dahil binabahagi niya din po ang mga blessings na natatanggap niya. Dahil nga ang Pasko ay pagbibigayan. Kaya naman talagang hinangaan si SQ Jean ng mga dabarkads natin dahil sa napakabusilak na puso nito sa mga kapwa. Ganyan talaga ang tatak, Itbulaga. Samantala ngayong araw po ng Linggo, December 28, Sunday, 12 p.m. to 4 p.m., meron pong Grand Fans Meet and Greet sa Ruel Carino at BCCPA Valenzuela City Center for Performing Arts, CJ Santos Street, Barangay Malinta, Valenzuela City. No ticket, no entry. 12 to 12:50 p.m. po yan. So 1 p.m. to 4 p.m. po ang program proper at kung gusto nyo pong bumili ng ticket, i-PM nyo lamang po si Ma'am Leia Parunggaw Erandio. RCF President yan, andyan po yung kanyang contact number. Samantalang good news po ito para sa lahat dahil ang pinakaantay po nilang The Kingdom ni Bossing Vic Soto ay mapapanood na po sa Netflix by December 30, syempre 2025. Inanunsyo po yan ng AVT Entertainment. Sabi nga dito, The Kingdom Billboard at AVT Studios is streaming on Netflix on December 30. The Kingdom stars Vic Soto and Piolo Pascual, directed by Michael V. Tobiera. Para sa mga hindi po nakapanood ng The Kingdom ng 2024, eto na po at magiging available na po sa Netflix by December 30. Samantalang nabalot po ng iyakan ang gabi ng parangal para sa 51st MMFF. Una na dyan ang lead star na nag-promote po sa Itbulaga nung nakaraan para sa kanilang entry na I'm Perfect na si Crystal Go na tinanghal po bilang Best Actress. Siya po mga kadabarkads ay may Down syndrome katulad po ni Jiro na kung saan ay nagsilbing boses para sa mga katulad po nila na may pinagdadaanan din. Pinakita nila na hindi ito hadlang at dahil dyan marami po ang naiyak lalo na po ng nag-speech si Crystal Go. Sabi nga po ni Crystal, maraming salamat po sa award na ito. Hindi po ako makapaniwala na nanalo po ako. Mommy and Daddy, para po sa inyo to. Best Actress na po ako. Direct Sigrid, Andrea Bernardo, maraming salamat po sa pagkakataon na ito para mabigyan kami ng boses at maipakita namin na kaya rin naming umarte. So nakakatuwa dahil naging boses, plus na notice pa sila at nagkaroon pa po sila ng award para maipakita sa lahat na kayang-kaya din talaga nilang umarte. Samantalang silipin naman natin ang nakuha pong award and nomination ng Manila's Finest na kung saan ay produce ng Media Quest at ng Signal. So sila po ang the most awarded movie at the 51st MMFF, third best picture, syempre, best cinematography, Best Musical Score, Best Production Design, Best Sound, Best Original Theme Song, and Best Float. And ang nomination, Best Actor si Piolo Pascual, Best Director Raymond Red, Best Editing Jay Halili, and Best Visual Effect ang Yaflus Inc., Best Supporting Actress Ashtin Olviga, and Best Supporting Actor Cedric Juan, Best Screenplay, eto di ko na mabasa. Basta ang dami po nilang nomination and syempre sila po ang most awarded movie at the 51st MMFF. Kaya naman congratulations sa mga producer at sa mga actor and actress sa Manila's Finest. At ito nga po ang isa sa mga review para sa Manila's Finest. The cinematography was exceptional, the production design was top-notch,
The wardrobe and even small details like newspapers, jeepneys, and other props are on point. On top of it all, it has a star-studded and symbols. However, the film really had a hard time figuring out what to establish. Hindi siya nakakaantok pero ang bagal ng story. It is another martial law theme film. You can really feel what they are trying to say pero they can't deliver the message clearly. Ang angas ng production design for a period film, alam mong ginastusan talaga. Ganda ng shots, malinis sa lahat ng aspeto. Magagaling ang artista, walang tapon with Piolo Pascual, commanding the lead. He really embraced his character real good. Iba talaga yung charm ni Papa P and Ricky Hill was also amusing at is quite different seeing him in this type of a role. Ashton Olvega made her presence felt with her emotional scenes. Grabe ang husay talaga ng batang ito. Cedric Juan crawls under your skin, nakakapikon siya, which is effective. Everyone was really amazing, but for me, the scene stealer is Rico Blanco. Iba yung dating niya sa movie and every audience will agree to it. Manila's Finest has the firepower to be an exceptional film. Sayang lang for me since pwede pa siyang lagyan ng konting excitement. The ending also will make you question na, hala, tapos na yun. Ganon mga Kadaver Cats, no? So medyo nabitin yung mga manonood po ng Manila's Finest. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa balitang kumakalat na isang noontime show ang aalisin sa isang network at papalitan. Ayon kasi sa isang write-ups na lumabas, network-produced noontime show niluluto na nga ba ng GMA Network bilang kapalit ng It's Showtime. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, kapansin-pansin na wala pang malinaw na pahayag kung i-renew ng GMA Network ang kasalukuyang noontime show nitong It's Showtime. Ayon sa ilang ulat, pinag-aaralan umano ng GMA Network ang posibilidad ng pagbuo ng isang sariling network-produced noontime show na maaring pumalit sa kasalukuyang programa sa kanilang tanghaliang slot. Kung sakaling hindi ito katakataka, may kakayahan ang GMA na mag-produce ng sariling noontime show at hindi na umasa sa isang external production lalo't may sapat silang creative resources at mga taong maaring pagkatiwalaan para rito. Isa rin sa mga binanggit na dahilan ay ang matamlay umanong single channel ratings ng It's Showtime na nasa humigit kumulang 3.7 rating points lamang. Bagamat tumaas ito sa aggregated ratings, mas binibigyang halaga umano ng GMA ang single channel performance lalo't sila ang may pinakamalawak na reach sa bansa. Kung ikukumpara, noong nasa GMA pa ang Itbulaga kasamang original na host at unang producer, bihira daw bumaba sa 5.0 rating points ang single channel ratings nito. Malayong malayo sa kasalukuyang bilang. Kamakailan, iniulat din sa Telenews na malakas umano ngayon ang Itbulaga ng TV5, particular sa Visayas at Mindanao. At madalas na rin itong nakukuha ang panalo sa Luzon at Mega Manila samantalang kahit pa madagdagan ng mga bagong segment ang It's Showtime tila hindi pa rin umano nito ganap na nahahatak ang pananghalian na audience. So ayun na mga Kadaver Cats, hindi naman po talaga malabong mangyari na mag-produce ng sariling noontime show ang GMA Network dahil kayang-kaya naman talaga nila yon. And yes, totoo po na hindi bumababa ang Itbulaga ng 5.0 nung time na nasa GMA Network sila. Kaya hindi po malabong mangyari na palitan nga ng GMA ang It's Showtime sa kanilang network at mag-produce na lang ng sarili po nila na noontime show. So kayo ba mga Kadaver Cats, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below.